Rating Squid Game character sa buong Season 3. Deho, 1 out of 10 and wala akong pakialam kung natakot ka. Sobrang satisfying yung hinahabol siya ni Gihun doon sa maze tapos takot na takot siya. Sabihin ng iba, natakot nga siya, bakit natin siya sisisihin? Una sa lahat, siya yung nagpresenta na kunin yung mga magazines. Kung alam niyang natatakot siya, edi sana pinakuha na lang niya sa iba. Hindi nga siya nagsorry kanila Gihun and Yunju and kung hindi pa sinabi ng magnanay, hindi pa malalaman ni Gihun yung ginawa niya. Next si Yunju, 10 out of 10. Sobrang nagulat and nalungkot ako nung nawala siya. Siya pa naman yung pinaka-favorite kong umabot sa dulo. Knowing her character, pagbukas pa lang niya ng pinto, sabi ko talaga, "Huwag ka lang pabalik!" Para sa akin talaga, isang malaking pagkakamali na hindi nila siya pinaabot sa dulo considering na isa siya sa may pinakamalaking potential doon sa mga players eh. Next, si Junho, 3 out of 10 and sobrang inis na inis ako sa storyline niya kasi wala namang pinatunguhan eh. Dapat 1 lang talaga to pero ititry ko na kasi nga nadala naman niya yung Coast Guard doon sa may island eh. Pero sobrang inis na inis talaga ako sa kanya. Una, yung napakabagal niyang pag-react nung sinabi nga ni Wusok na traitor nga itong si Captain Park. And pangalawa, yung sobrang bilis niyang mag-move on doon sa mga nangyari. Siyempre, next natin si Wusok, 10 out of 10 na isa sa pinakamatalinong character sa buong Season 3. Sobrang nainis lang din ako sa pagkakasulat ng character niya kasi ang laki din ng potential niya. Tapos dinisregard lang siya doon sa story and kinulong lang siya. Tapos pinalitaw lang siya sa dulo na. Tutuusin, mas deserve niya yung pera kaysa kay Juno eh. Next si Player 100, 4 out of 10 kasi ginawa niya yung ginawa niya doon sa babaeng lokaret. Alain mo yun, umabot pa to ng finals kasama yung iba pang mga NPC. Inis na inis ako sa kanya pero let's be honest, yung mga katulad niya yung nananalo sa Squid Game eh. Next si Sonyo, yung babaeng lokaret, 5 out of 10. Kahit nakakainis siya, at least napatawa niya ako nung pasimple niyang sinisilip yung mga arrows kaya kunwari nga, may vision siya. Tawa din ako sa kanya nung inaasar niya si Gihun tapos naisahan siya. Tapos hindi pa siya natuto, ayan tuloy, naisahan din siya ni Minsu. Next si Minsu, 4 out of 10 kasi naiinis pa rin ako sa kanya na hindi siya nag-ala Assassin's Creed para iligtas si Semi eh. Sobrang unexpected din na umabot nga siya doon sa dulo pero para sa akin, medyo wala yung pagkategi sa kanya pero I have his respect kasi nga, siya yung tumapos doon sa kulto eh. Next si Junhee, 8 out of 10 kasi sa dinami-dami ng larong mai-sprain siya doon sa hide and seek game pa. Halos buong series binuhat na nga lang siya given yung situation niya eh. Pero kudos pa rin naman sa kanya kasi nga, tinanggap na lang niya na hindi na talaga siya makakatawid doon sa bridge. Naman tayo sa tatay ng anak niya na si Myunggi na 1 out of 10 kasi hayop tong lalaking to eh. Akala ko pa naman may redemption arc siya kasi nga tinry nga niyang iligtas si Junhee doon sa hide and seek game. Pero yun, may iba pa pala siyang plano. Alam ko naman hindi siya magiging mabuting partner eh, pero I didn't expect na willing siyang gawin yung ginawa niya doon sa final game. Next si Captain Park, 6 out of 10 kasi alam kong masama siya pero alam mo yon, I admire his loyalty doon sa Squid Game. Mahirap din yung ginawa niya, ang galing kaya niyang magpanggap and nag-effort pa siya in all with Junho pero ayun, naisahan din siya ni Junho. Next yung magnanay and unahin na natin si Youngsik, 1 out of 10. I know na wala na siyang choice and all pero kasalanan niya yan eh. Hindi pa niya tinegi yung una niyang nakita eh. Tas hindi ko pa siya napapatawa nung nahiwalay siya doon sa nanay niya doon sa mingle game. Sasabihin na, hindi hinatak siya. Kung ako hinatak, mahiwalay ako doon sa nanay ko. Naku, lalaban talaga ako. Siguro medyo naiyak lang din ako kasi may nabasa nga ako na hindi siya tinegi ng nanay niya bilang anak niya eh. Tinegi niya yung anak niya kasi nga nakikita niya na nga doon sa anak niya yung asawa niyang may ginagawa ding masama sa kanya dati. So alam mo yun, nakakaiyak yung theory na yun. Next si Gumja, 10 out of 10 and mangiyak-ngiyak ako sa kanya nung nagmamakaawa siya doon sa anak niya na siya na nga lang yung itegi since matanda na nga daw siya. Sobrang importanteng character din niya sa Season 3 kasi nga siya yung nagpabalik kay Gihun sa laro and mangiyak-ngiyak din ako doon sa conversation nila eh. Kinda sad lang din kung iisipin mo na kaya lang naman talaga siya sumali sa Squid Game in the first place para nga iligtas yung anak niya eh. Tapos in the end, siya mismo yung tatapos sa anak niya. Next si Noyul na isa sa mga pink guard, 10 out of 10 na feeling ko makikita pa natin siya sa future. Kudos din sa kanya for saving nga yung tatay kahit hindi naman niya din nagawin yon and I love na nakaganti nga siya this season. Next si Byung-suk yung tatay ng batang may sakit, 7 out of 10 kasi wala siya masyadong ganap eh. I wish na sana mas naging active pa siya in all pero given na may sugat din siya, wala din talaga eh. Pero at least, di ba, good ending yung sa kanya since nakaligtas nga siya, tapos gumaling pa yung anak niya. Next si Frontman, 2 out of 10 kasi walang pinatunguhan yung binild up sa kanya sa Season 2 eh. Alam mo yun, meron silang binild na relationship with him tsaka kay Gihun, tapos pinakita nga yung mga glimpses doon sa may pass niya. Pero, hindi naman na nila in-explore. Ano yun? Reyes lang sila ng kapatid niya sa Season 3 eh. Walang naambag. I also didn't like na nakasurvive nga siya and baka gagamitin nga siya sa Squid Game USA. And for me, sana natapos yung arc niya sa Squid Game Korea pa lang. Pero wala eh, ganun talaga.
Third to the last, yung anak ni Gi-hun, 10 out of 10 kasi valid naman yung reaction niya knowing na ilang beses siyang inabandona ng tatay niya eh. Theory ko lang to pero feeling ko pwede siyang mapasok sa future Squid Game eh since yung next Squid Game sa USA na nga, so pwede silang mag-time jump tapos sumali siya para nga malaman kung anong nangyari doon sa tatay niya. Kasi for sure, makukurious siya ano meaning nung card, ano meaning nung uniform, bakit siya binigyan ng maraming pera na Storm Shadow, and alam mo yon, makukurious siya bakit nga ba siya inabandona ng tatay niya in the first place? Siguro kung mangyayari yon, pwede nilang ma-redeem tong season 3. Pero, let's see na lang. Second to the last, yung CGI baby na finally, naging totoong baby doon sa may ending. 8 out of 10 lang kasi bitter ako na naging bilyonaryo siya kahit hindi naman siya naglaro. And alam mo yun, literal na saling pusa lang siya eh. Okay, pinaka-last syempre si Gi-hun, 7 out of 10. Yes, I love Gi-hun for saving the baby, na binuhat pa nga niya doon sa may jumping rope game, tapos nakapag 1v5 pa siya doon sa mga kupal, pero hindi ko talaga nagustuhan yung ending niya eh. I know poetic and may deeper meaning nga yung ginawa niya doon sa may dulo, pero alam mo yon, may anak kasi siya at sariling pamilya eh. Saka to be clear, hindi naman ako naiinis na natege siya eh. Kasi it's inevitable to happen. Kasi obviously, hindi naman talaga siya hihinto hanggat hindi nahihinto yung Squid Game eh. Pero alam mo yon, yung dinaanan lang talaga niya papunta doon sa ending, sobrang kalat and all over the place. Kaya pagdating sa dulo, medyo hindi lang siya worth it for me and I would even consider it a bad ending given na last season na to unless nga masusundan pa and magiging mas maganda yon. It's emotional to si Gi-hun na mawala nga doon sa may dulo tapos hindi naman niya nahinto yung laro pero at least yung franchise nila sa Korea wala na finally. So alam mo yon, may naitulong din naman yung ginawa ni Gi-hun. So ayun yung ratings ko sa mga characters sa Squid Game Season 3. So kayo ba? Sino yung mga pinaka-favorite nyo and mga pinaka-kinaayawan nyo? Comment nyo na lang. Thank you.